Magandang araw mga mahal naming lolo at lola. Kamusta ang inyong kalusugan ngayon? Kayo ang mga bayani ng aming bansa. Nagtrabaho ng husto, nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon, at ngayon ay karapat-dapat kayong tumanggap ng inyong pinaghirapang pensyon. Ngunit alam ba ninyo na hindi lahat ay sabay na makakatanggap ng kanilang SSS pension ngayong Mayo 2026? Mayroon itong tinatawag na staggered release schedule. At kung hindi ninyo alam kung saan kayo nakapasok, baka maaantala pa ang inyong bayad. Kaya ngayon, sama-sama nating alamin. Kasama ka ba sa unang batch? Huwag ninyong palampasin ang video na ito. Mga minamahal, bago pa man natin talakayin kung sino ang kasama sa unang batch, kailangan nating maunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Ang SSS ay hindi nagbabayad ng pensyon sa lahat ng pensyon sa iisang araw. Bakit? Dahil milyon-milyon tayong mga miyembro na tumatanggap ng benepisyo sa buong Pilipinas. Para maayos ang proseso, Hotay City San Freson at para hindi mag-atraso ang mga transaksyon sa bangko. At sa mga bayad na sentro, ginawa ng SSS ang tinatawag na staggered release schedule na naaayon sa huling digit ng inyong SSS number. Ano ang staggered release schedule? Ito ay isang sistema kung saan hinahati ng SSS ang mga pensyonado o sa tatlong pangkat o batch base sa huling numero ng kanilang SSS ID. Narito ang breakdown para sa Mayo 2026. Batch 1. Para sa mga ang huling digit ay 1, 2 at 3. Ang petsa ng release ay inaasahang magsisimula sa unang linggo ng Mayo 2026. Humigit kumulang Mayo 10 po hanggang Mayo 9. Kaya kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa numero tulad ng 1.203, kayo ang pinakaunang makakatanggap ng inyong pensyon para sa buwang ito. Mapalad kayo. Batch 2. Para sa mga ang huling digit ay after 5 at 6. Ang pangalawang pangkat ay inaasahang makakatanggap sa paligid ng Mayo 12 hanggang Mayo 15. Ang SSS number ay nagtatapos sa ZOLA 4.5 or J6. Kayo ang nasa gitna at hindi na matagal paghintayin. Batch 3. Para sa mga ang huling digit ay 7, 8, 9 at 0. Ang ikatlong pangkat ang may pinakamaraming miyembro dahil 4 na digit ang sakop nito. Ang inaasahang petsa ng release ay Mayo 19 hanggang Mayo 23. Ito ang pinakahuling batch. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mas maliit ang inyong pensyon. Pantay pa rin ang halaga. Ang petsa lamang ang nagkakaiba. Bakit mahalaga ang malaman? Ito isipin ang kwento ni Lolo Andres mula sa Batangas. 72 na si Lolo Andres at bawat buwan ay kinukuha niya ang kanyang SSS pension sa isang rural bank malapit sa kanilang bahay. Noong nakaraang Marso, pumunta siya ng maaga sa Bangko 3 ng Marso. Ngunit sinabihan siya ng guard na wala pa raw siyang bayad. Nag-uwi siyang malungkot at napagod. Bakit? Dahil ang kanyang SSS number ay nagtatapos sa 7 kaya siya ay nasa batch 3 at hindi pa nire-release ang kanyang pensyon noon. Kung sana ay alam niya ang schedule, hindi siya sayangin ng lakas at oras. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ninyong malaman ang inyong batch bago pa man kayo pumunta sa bangko o sa bayad na sentro. Paano malalaman ang inyong huling digit? Simple lamang. Kunin ninyo ang inyong SSS ID card o ang anumang dokumento ng SSS na may nakasulat na SSS number. Tingnan ang buong numero at hanapin ang pinakahuli o pinakakanan na numero. Halimbawa, kung ang inyong SSS number ay 33 dial 345678, ang huling digit ay 8, kaya kayo ay nasa batch 3, ngunit may isa pang mahalagang bagay. Bukod sa batch schedule, kailangan ding aktibo ang inyong EOP o ang Annual Confirmation of Pensioners. Ito ang taunang kumpirmasyon na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat tumanggap ng pensyon. Sa kung hindi pa ito na-update para sa taong 2026, ma-hold ang inyong bayad kahit anong batch pa kayo. Pag-usapan natin ito ng mas detalyado sa susunod na bahagi, ang digital na paraan ng pagkuha ng bayad. Malaking tulong ang MySS app at ang online portal ng SSS. Sa pamamagitan ng mga digital na kagamitang ito, maaari na kayong matanggap ang inyong pensyon nang hindi na kailangang lumabas ng bahay, lalo na kung naka-enroll kayo sa UMDA linked account o sa SSS-affiliated digital wallet tulad ng Union Bank or BDO. Mas ligtas, mas mabilis at hindi na kayo mapapagod sa mahabang pila. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng bahagi para sa inyong bulsa, ang aktwal na halaga ng inyong matatanggap. Lumikha tayo ng 3 halimbawa na maaaring katulad ng inyong sitwasyon. Scenario 1, si Lola Nena ng Quezon City.
Si Lola Nena ay 68 taong gulang, dating guro sa elementarya. Siya ay naging miyembro ng SSS sa loob ng 25 taon at ang kanyang average monthly salary credit o AMSC ay 10,000 noong siya ay nagtatrabaho pa. Ngayon, ang kaniyang basic monthly pension or BMP ay kinakalkula ng SSS batay sa sumusunod na formula: BMP Shanter 300 plus 20%, SMSC plus 2%, XMSX bilang ng nag-aambag na taon na higit sa 10 kalkulasyon para kay Lola Nena. 300 fixed na halaga, 20% X may 9,000. Forand option de 2% X, 9,000 X taon 25, 10. Kabuang BMP 300 plus Pro na 800 plus Dupsu 700 Sir por 800 bawat buwan. Ng kanyang SSS number ay nagtatapos sa 2 kaya siya ay nasa batch 1 inaasahan niya ang kanyang 4,800. Sa unang linggo ng Mayo 2026 ang 4,800 na ito ang tumutulong sa kanya para sa kanyang gamot, pagkain at pang-araw-araw na pangangailang senaryo. 2. Si Tatay Earning ng Cebu may loan deduction. Si Tatay Earning ay 70 taong gulang, dating construction worker. Ang kanyang BMP ay 3,100 bawat buwan. Ngunit noong nakaraang taon, siya ay kumuha ng SSS salary loan na may natitirang balanse na 12,000. Ang SSS ay may patakaran na tinatawag na benefit offset o clawback kung saan ang natitirang utang ay ibinabawas sa inyong benepisyo. Ang buwan ng deduction para kay Tatay Earning ay 500 bawat buwan hanggang mabayaran ang kanyang loan. Matatanggap ni Tatay Earning sa Shockers 3,500, 500. Shocker Shock 3,000. Ngayong Mayo 2026. Malaking pagkakaiba yon. Kaya lagi tayong magtanong sa SSS tungkol sa ating loan status bago pa man tayo umasa sa buong halaga. Ang SSS number ni Tatay Earning ay nagtatapos sa 6 kaya siya ay nasa batch 2 at inaasahan ang kanyang 3 sa ikadlinggo ng Mayo. Senaryo 3. Si Nanay Sing ng Ilocos dependent sa allowance. Si Nanay Kuring ay 35 taong gulang, vyuda at may isang anak na may kapansanan na umaasa sa kanya. Ang kanyang BMP ay 5,200 bawat buwan. Dahil may qualified dependent siya, maaari siyang mag-apply para sa dependence allowance na katumbas ng 10% ng kanyang BMP para sa bawat qualified na dependent hanggang 5 dependent lamang. Dependence allowance 10%. Sex 5,200. Shaft 1, 520 dagdag na buwanan. Kabuo ang matatanggap ni Nanay Coring Shout. 1P2 plus 520, 5,720. Bawat buwan ng kanyang SSS. Number ay nagtatapos sa 9 kaya siya ay nasa batch 3 at inaabangan ang kanyang 5720 sa ikatlong linggo ng Mayo. Iyan ang halaga ng pagkalam ng inyong mga karapatan. Halos kalahati ng isang dagdag na araw ng gastusin sa isang buwan. Mga mahal namin, kahit gaano kaliwanag ang balita tungkol sa inyong pension release, mayroon pa ring mga bagay na maaaring hadlangan o mabawasan ang inyong bayad. Narito ang 4 na pangunahing babala na kailangan ninyong malaman. Babala 1, ang AOP. Huwag kalimutan ang Annual Confirmation of Pensioners. AOP ay isang patunay na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa inyong pensyon. Karaniwan itong ginagawa tuwing kaarawan ninyo o sa itinakdang buwan. Kung hindi kayo nag-aasop para sa taong 2026, maaaring i-hold ng SSS ang inyong bayad kahit batch 1 pa kayo. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang MySS online portal para makumpleto ang inyong ACOP. Babala 2, ang loan deductions at clawback. Tulad ng nabanggit sa kwento ni Tatay Earning, ang anumang natitirang SSS salary loan, calamity loan o iba pang utang sa SSS ay automatikong ibinabawas sa inyong benepisyo. Ito ang tinatawag na clawback or benefit offset. Makipag-ugnayan sa inyong branch para malaman kung may utang pa kayo at kung magkano ang bawasin. Babala 3. Mga scammer at peke na mensahe. Napakaraming manloloko ngayon na nagpapanggap bilang SS representative. Nagipadala sila ng text messages, Facebook messages o tawag sa telepono na nagsasabing may dagdag na benepisyo kayo o kailangan daw ng inyong personal na impormasyon. Huwag sumagot. Huwag magbigay ng inyong SSS number, password, or OTP sa sinuman. Ang tunay na SSS ay hindi humihingi ng ganitong impormasyon sa pamamagitan ng text o social media. Babalak for inactive or saradong account. Kung ang inyong bayad ay direktang napupunta sa bangko, siguraduhing aktibo pa ang inyong bank account.
Maraming pensyado ang natuklasang sarado na ang kanilang account dahil matagal itong hindi nagagamit. Makipag-ugnayan sa inyong bangko bago pa man dumating ang inyong release date para masiguro ang maayos na transaksyon. Para sa mga nais gumamit ng teknolohiya, ang MICE portal sa website na my.celular&sgov.Deutsch ay inyong pinakamahusay na kaibigan. Sa pamamagitan nito ay maaari ninyong makita ang inyong contribution, history at loan balance. I-verify ang inyong batch number at release date at makumpleto ang inyong ASOP online nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Para sa mga may smartphone, maaari ring i-download ang MySS, mobile app sa Google Play or App Store. Para sa mga nais pumunta sa branch ng personal, narito ang ilang praktikal na payo. Pumunta ng bago mag-8 ng umaga, mas maaga kaysa sa opisyal na oras ng pagbubukas. Bakit? Dahil sa oras na mag-8 a.m., mahabang pila na. Ang pagdating ng 7:30 a.m. ay nagbibigay sa inyo ng malaking kalamangan. Gamitin ang priority lane para sa senior citizens. Karapat-dapat kayong dito bilang pensyonado. Dalhin ang inyong UMID card o SSS ID at isang backup na valid government ID tulad ng passport or PhilAs ID. Magdala rin ng kopya ng inyong pinakabagong SS Monthly Pension Slip para sa sanggunian. At para makatipid ng lakas kung may kasama kayong anak o apo, hayaan silang tumulong sa pag-fill out ng mga forma. Ito ay pinapayagan ng SSS sa mga lolo at lola. Nais naming ipaalala sa inyong lahat, ang pensyon na ito ay hindi regalo. Ito ay inyong pinaghirapan. Sa bawat taon na nagtrabaho kayo, sa bawat kontribusyon na inyong binayad, ay nag-iipon kayo ng karapatang ito para sa inyong sarili. Kaya huwag hayaang kamangmangan o ang pagkalimot ay nagnakaw ng kung anong pag-aari ninyo. Alamin ninyo ang inyong batch. Siguraduhin ang inyong akop. Bantayan ang inyong loan deductions at laging mag-ingat sa mga scammer. Kung natutunan ninyo ang isang bagay ngayon mula sa video na ito, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kasamahang pensyado sa WhatsApp group, sa Facebook o kahit sa personal. Marahil ay mayroon sa inyong kaibigan o kapitbahay na hindi pa alam ang kanilang batch. At ang isang simpleng pagbabahagi ng video na ito ay makakatulong sa kanilang araw. Pindutin ang subscribe button at ang bell notification para hindi kayo makapalampas ng mga importanteng update tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth. Yan lahat ng benepisyo para sa inyong kapakanan. Mahal namin kayo, ingatan ninyo ang inyong sarili at laging tandaan karapat-dapat kayo sa bawat pisong iyon. M.